Bakit biglang nangaharang sa kalye ang mga unggoy na ito? Wala na ba silang makain sa bundok kung kaya't gusto na rin nilang tumira sa lungsod? Sa panahon ngayon na patuloy ang pang-aabuso sa kalikasan, kapag gusto mong makakita ng mga hayop tulad ng unggoy o matching, kadalasan sa zoo ka na lang mamamasyal. Kami sa brigada nagtungo pa ng Negros Occidental para lamang masilayan ang mga unggoy. Mga unggoy na halos may katangian ng tulad sa atin. Mga unggoy na maaring magsilbing salamin sa ating buhay. May 130 kilometro ang layo mula Bacolod hanggang sa munisipalidad ng Calatrava. Mailalarawang simple at payapa ang pamumuhay dito. Katunayan ang kanilang usap-usapan, mga unggoy ng barangay Paghumayan. Ayon sa napagtanungan namin, mga 5 kilometro mula sa munisipyo, matatagpuan ng mga unggoy. Abay, kanina pa kami bumabiyahe, wala pa kaming makita. Mukhang eto na. False alarm, aso. O baka ito na. Ba dyan, unggoy? Ha? Nasaan ba talaga sila? Unggoy, nasa na? Malayo pa, no? Malayo pa? Ilang sandali lang, isa-isa nang nagsulputan ng matagal na naming hinahanap. Walang nakamamanghang talento. Simple lamang ang mga unggoy na ito kung tutuusin. Pero magtataka ka kung bakit sila ganito kasikat sa Calatrava. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ito ang eksenang iyong makikita. Bumibisita sa mga unggoy, minsan isang truck na tao, minsan naman napapadaan lang. Madalas ba kayo dumaan dito sa mga unggoy? Yes, Madalas? madalas. Everyday? Sila, everyday. Ako everyday. Ah, everyday Kasi kayo? ako ang midwife dito. Ay, kami. Oo. Bakit nyo dinadaanan yung mga unggoy dito? Ha? Bakit nyo dinadaanan? Ito ang way papunta. Ito ang way ang pupunta sa akin, Kuan Health Center. Natutuwa ba kayo sa mga unggoy? Oo, mula noong na-kuan na sila, na-civilize na sila. Paano mo ba naman mapahihindian ang mukhang ito? Kapag wala kayong dalang pagkain tapos dumaan kayo dito. Kasi para rin nanghihingi eh. Parang naghihintay kung anong ibibigay mo. Mga bisita na mula pa sa Maynila. Katawa, oh. Gusto mo mag-uwi ng isa? Kung pwede lang sana. Hindi pwede, no? Kaya maganda. Enjoy. Ano masasabi mo? Ang mga unggoy kaya natutuwa sa kanila. Ikaw? Philippine monkeys ang tawag sa lahi nila. Tinatayang may 35 unggoy ang namamalagi sa lugar na ito. May 15 lamang ang aming natsyempohan. Walang mga pangalan ng mga unggoy kung kaya't binigyan natin sila ng mga palayaw. Tawagin na lamang natin siyang Kiko. Simple at mahiyain ang unggoy na ito. Tahimik at mapag-isa. Sinubukan kong suyuin si Kiko, pero para bang hindi siya interesado. Siyempre alam ko ang weakness niya. Ligaya naman ang itawag ninyo sa kanya. Palaging may bit-bit na baby si Ligaya. Sinong ama? Itanong na lamang natin kay Kiko. Dahil halos hindi kami pinansin ni na Kiko at Ligaya, kinabukasan pinaghandaan namin ang aming pagdalaw sa mga unggoy. Nagtungo kami sa palengke ng Calatrava upang mamili ng kanilang mga paborito. Ito, munggo. Saging, soft drinks, langka, at maraming tinapay. Alas 8 ng umaga nang kami bumalik sa mga unggoy, oras ng kanilang umagahan. Abay pinagpistahan ng mga unggoy ang aming mga dala. Dito sa tabing daan sa ilalim ng puno lamang kadalasang umi-istambay ang grupo ni Kiko at Ligaya. Dito sila kinakalinga ng isang pamilya na ang turing sa mga tiyonggo ay kapamilya na rin. Ayon kay Kamaeng, ang tagapag-alaga ng mga unggoy, hindi naman daw mahirap mag-alaga ng 35 unggoy dahil 17 ang kanyang anak. Marami siyang makakatulong. Mahal mo ba sila? Mahal din. Sige, halika mo. Hindi. Itinuro ni Kamaeng kung saan talaga ang pinamumugaran ng mga unggoy. Bumaba pa kami ng humigit kumulang sa 200 talampakan mula sa kalsada. Ayon kay Kamaeng, ito ang mga kuta ng unggoy. Dito sila naglalagay kung wala sila sa tabing daan. May 2 tribo ng mga unggoy sa barangay Paghumayan ayon kay Kamaeng.
Itinuro rin sa amin ni Kamaeng ang kuta ng ikalawang tribo ng mga unggoy. 1995 nang unang ampunin ni Kamaeng ang mga unggoy sa layuning maprotektahan ng mga ito sa mga mangangaso tulad ng mga sundalo at NPA. Ayon kay Kamaeng, ang mga unggoy umano ang paboritong gawing pulutan ng mga ito. Ambot, basta ginihaw nila kag nalaga ko. Hindi ko lang alam kung anong klaseng luto yan. Basta kinakain nila, pinapatay na, saka kainin. Layunin din ni Kamaeng ang sagipin ng mga unggoy mula sa mga monkey nappers. May ara nga tao na magdakop sa isang unggoy. Na kung may truck Mga gustong magkuhan ng unggoy, kita, pinapainan nila ng kuhan. Yung mga pagkain, pagdasuntak pa nila. tapos hindi na ipababain, itinatakas nila. Ito na rin ang nagtulak sa punong bayan ng Calatrava na atasan si Kamaeng na maging tanod ng mga unggoy. We just found out that these monkeys just existed here without somebody taking care of them, no? So we come out with the idea to preserve this because we noticed that there are people who are hunting these monkeys here. Kung matutuloy ang proyekto ng Calatrava na gawing tourist attraction ng lugar na ito, sa buong Pilipinas baka dito lamang payagan ng mga tao na malayang pakainin ng mga unggoy. Dito sa Animal Rescue Center ng Parks and Wildlife Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, hindi sila sang-ayon sa ganitong sistema. Kasi pati yung mga plastics, yung straws and all others na non-biodegradable, nakakain ng animals. And then yun ang nagiging cause ng death nila o kaya ng pagkakasakit ng mga animals na naandito. Kung inyong matatandaan, daang-daang mga unggoy ang pinatay noong isang taon dahil sa pinaghinalaan ng gobyerno na contaminated ang mga unggoy ng isang nakamamatay na virus. Bukod pa sa maaring makasama sa kalusugan ng mga unggoy at ng tao ang malayang pagpapakain ng mga turista sa mga ito, baka makalimot pa si Kiko kung paano nila bubuhayin ang kanilang mga sarili. Ang unang effect nun is nawawala yung natural instinct ng monkeys na kumuha ng sarili niyang kabubuhay o ng sarili niyang pagkain. Nakakabuti yun eh. Rather nakakasama, baka later on maging problema pa natin sa nakakadamage sila ng properties at saka yung mga agricultural crops within the area kung wala nang mag-feed sa kanila na ano. Hindi masama ang mapalapit sa iba pang lilikha ng Diyos, pero kung minsan mas mabuti pa na huwag na lamang silang pakialaman. Hindi ko maikakaila na sa loob ng maigsing panahon na nakapiling namin sina Kiko at Ligaya, naaliw kami sa kanila. Para kasing tao na rin ang mga ito, yun nga lang malaki pa rin ang kaibahan. Dahil hindi mo katulad sina Kiko at Ligaya, may kakayahan kang magsikap at makapagtrabaho para umunlad. Hindi basta na lang aasa sa bigay ng iba. Balak ng munisipalidad ng Calatrava na gawing tourist attraction ng mga unggoy, kauna-unahan sa lugar na ito. Makasasama ba o makabubuti? Panahon lamang ang makakapagsabi. Mula dito sa Barangay Paghumayan, Calatrava, Negros Occidental, kasama si cameraman Greg Gonzales at July Sonyo. Ako si Jay Taruk, nag-uulat para sa Brigada 7.